Dito po sa Japan, kapag meron kang naiwan na gamit, ay binabalik nila. Ay, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Kasing ko ng umaga ay nagising na ako dahil gagawa po ako ng babaunin ni hapon. Higiri nga po itong gagawin ko dahil ito po yung request ng asawa ko. Ito na minsan nyo palagi kong ginagawa sa ating papasok siya sa trabaho niya. Ang sabi ko kay uncle nyo ay gawan ko na lang siya ng baon niyang obento. Kaso nga lang ayaw niya dahil ang gusto niya ay dinudukot sabay subo. Ilalagay ko nga po pala dito sa onigiri ay salmon at saka tarako. Pakadali lang naman nitong gawin, wala pa pong 15 minutes. Pag nagmamadali po si hapon, eto na po minsan yung ginagawa kong baon niya. 2 piraso nga po itong ginawa ko, saktong-sakto na po to kay uncle yung hapon. Pagkatapos kong gumawa ng onigiri, ay magluluto naman ako dito ng hotdog. 4 na piraso nga lang itong ginawa ko mga auntie, para lang hindi po siya maumay dun sa onigiri. Sa mga oras nga po pala na to, ay nag-ready na po yung asawa ko. Pagkatapos mag-asikaso ni hapon ay aalis na po siya papuntang trabaho. Natin ko na nga siya dito sa labas. Ruta nga po pala ni hapon ngayon ay sa bundok. Ang timing nga po yung schedule niya dahil umuulan. Kaalis po ni hapon papuntang trabaho ay naghugas naman na ako dito ng mga pinggan. Sabi nga pala ay hindi ko na naasikasong maghugas. Sabi ko sa isip ko kapag nakatulog si Kenshin ay saka na ako maghuhugas. Kaso nga lang mga ante, pagkatulog ni Kenshin ay nakatulog din ako. Kaya ayun po, nung nakaidlip na ako ay dire-diretso na yung tulog ko. Bigat ante, no paturugok ni Kenshin kat uray siya kat makaturog. Pagkatapos ko maghugas, ay tutuloy ko naman to. Tagal ko na nga po itong gustong tapusin, kaso hindi ko po matapos-tapos. Ano ba mga ante, minsan po kasi kapag sinabi ng isip ko, ay yung katawan ko ang may ayaw. Kapag sinabi ng isip kong gawin ko, yung katawan ko naman ay tinatamad mga ante. Eh di kapag yung katawan ko na yung tinamad, hindi na ako matapos-tapos sa mga ginagawa ko. Ito nga palang cabinet na to. Kaya ako nilagyan ng sticker dahil medyo pangit tignan. Ang 2 years old po kasi si Kenshin ay pinagtutuklap niya yan. Kaya naisip ko para hindi siya pangit tignan, ilalagyan ko na lang ito ng wall sticker. Bili ko nga po pala tong sticker na to sa Hakken Shop. Yung isang buong plastic ay isang hilera lang po yung malalagyan. Lahat po itong cabinet na to na nasa baba ay lalagyan ko po lahat yan ng sticker. Saka para maganda rin tignan, lahat sila ay nalagyan. Habang naglalagay nga pala ako dito ng sticker, ay nanonood po ako dito ng The K2. Bago na ata akong crush ngayon mga ante, bukod sa asawa ko. Secret lang natin to mga ante ha, huwag nyo po sasabihin kay uncle nyo. Naku, baka magselos yun. Kay artista ka at pagselosan na. Dati, hindi na talaga ako mahilig sa K-drama noong nakapag-asawa na ako. Dahil kay Ji Chang-wook, parang babalik na ata ako sa K-drama world. Dahil ubos na po itong glue, kaya sa ibang araw ko na lang ulit itutuloy. Habang busy ako manood dito, ay nagising na rin si Kenshin. Pagkagising niya, ay agad nga niya akong pinuntahan dito sa kusina. Syempre, hindi rin po mawawala palagi. Yung pagkagising niya, ay niyayakap niya ako. Mamaya ko na nga itutuloy yung pinapanood ko at bibigyan ko muna siya ng almusal niya. Binili nga po si hapon kagabi na pizza, kaya ito po yung papaalmusal natin kay Kenshin. Dahil gutom na rin po ako, kaya 2 na kaming kakain. Ipapainit ko nga lang po pala ito sa toaster, tapos lalagyan ko po ng konting mayonnaise. Pagkatapos ng 4 na minuto, ay natapos ko rin tong painitin. Timpla na nga rin ako dito ng kape, saktong-sakto, masarap humigop ngayon ng kape dahil umuulan. Si Kenshin naman, ay bibigyan ko naman siya ng inumin niyang gatas. Pagkagising niya sa umaga at bago siya matulog, ay pinapainom ko siya ng gatas. Parang ako lang ata yung gutom dito dahil di naman kumakain tong anak ko. Fast forward naman po mga auntie, 5:00 naman po ng hapon, ay nakauwi na po si hapon galing trabaho. Tuwang-tuwa nga tong asawa ko habang nagkukwento siya. Binigyan po kasi si uncle nyo ng tip na isang lapad. Ang isang lapad, kung sa peso po ay nasa 3,900 pesos. Depende po kung magkano ang palitan. Bigay nga po ni hapon yung pera at ilalagay po namin doon sa bangko ni Kenshin. Tuwang-tuwa nga tong asawa ko habang nagkukwento siya. Yung may-ari po kasi ng wallet na naiwan ay taga France. Tuwang-tuwa nga siya nagkukwento dahil nag-followan sila sa Instagram. Dito po sa Japan, ang mga hapon, napakabait po nila mga auntie. Kapag meron ka po naiwan na gamit o nawala, ay binabalik po nila. Saan mo mismo naiwan yung gamit mo, ay doon mo rin makukuha. Yung nakita nga po ni hapon yung wallet, ay binigay niya po mismo dun sa office nila. Kaya safe talaga dito sa Japan kasi kapag meron kang naiwan na gamit, ay babalik talaga nila yan sa'yo. 6:00 naman po ng gabi, ay nag-asikaso na ako para magluto ng hapunan namin. Pumunta nga ako dito sa gulayan ko para mamitas ng kamatis. Gustong kumain kasi ni uncle nyo ng kamatis, kaya mag-harvest tayo ng isa.
Pagpasok ko dito sa loob, ay agad ko na rin hinugasan. Hindi ko na nga po to iluluto dahil kakainin po namin to ng hilaw. Tapos maglalagay lang po ako dito ng konting asin. Itong edamame naman po ay luto na rin. Gusto ko tong edamame kasi para siyang mani. Hindi ko po alam kung ano yung kalasa niya pero para siyang beans o kaya naman mani. Pagkatapos ko magluto ay kakain na po kami ng hapunan. Kanina nga po pala habang nagluluto ako ay nagpunta po si Hapon sa gym. Sa gym nga tong asawa ko kaso hindi lang halata sa katawan niya. Minasang itadakimasu. Ito nga po pala yung simpleng hapunan namin. Pinainit ko nga lang po yung tonkatsu. Yan po yung binili kahapon ni Hapon. Si Kenshin naman po ay gustong-gusto niyang kinakain tong edamame. Tuwang-tuwa nga tong anak ko kapag ako'y nagbibigay sa kanya ng edamame. Gustong-gusto nga niya at marami siya nakakain. Kahit kami ng papa niya ay hindi niya na kami tinirhan. Inubos na amin natin anak ko, auntie. So yun lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and See you. Thank you. Arigato.